Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So, ayun, ako nga po pala si Andy Fernando at ngayong gabi is December 18, 2023. Ngayong araw is dadako tayo sa panibagong Bible verse sa ating devotion. Pero bago lahat, gusto ko munang mag-share dun sa ating new series na dinidiscuss or nakapaloob dito sa ating devotion. Ang pamagat ng ating new series is Growing Deep, Being Rooted in God's Word. So, kumbaga, yung Growing Deep, Being Rooted in God's Word ay yung palalim na paglago or kumbaga, through reading Bible, through pag-aaral natin ng Biblia sa mga salita ng Panginoon, sa pagkilala sa kanila, mas lumalalim yung relasyon natin and lumalalim yung pagkakilala natin. For example, sa pamilya natin, 'di ba? The more na nakasama natin sila araw-araw, mas nakikilala natin siya. Alam na natin kung bagay mga kasakit sa kanila, yung mga gusto nila. Ganun din sa Panginoon. The more na kinikilala at pinabasa natin yung salita niya sa Biblia, mas lumalalim at nakikilala natin siya ng lubusan. So, lumalalim yung relasyon natin and yung pananampalataya natin. So, yun, dumako tayo sa ating Bible verse. Ang ating Bible verse is Proverbs chapter 2, verse 6. Ano nga ba yun? For the Lord keeps wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pag-unawa. So yun, sabi dyan, di ba, yung Panginoon to yung nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pag-unawa. Nung baby pa lang tayo, nagsimula, ginawa niya tayo, pero kung natin sa relasyon natin, habang tumatanda tayo, nagkakasala talaga tayo. Pero yung true redemptive or redemption, tinubos niya tayo sa pagkakasala natin and yung chance natin na makapaghingi ng tawad, makapagbago, or lumapit na yung loob sa Kanya. So, ayun, dumawa naman tayo sa ating kaaralan para ma-discuss natin ng malalim or maayos yung ating Bible verse. Ang unang kaalaman is the Bible knowledge. The Bible is source of knowledge. So, ayun, yung Bible daw is yung source ng knowledge. Kasi sa pagbabasa natin to, malalaman natin yung mga history. Malalaman natin yung mga pamumuhay nila noon. Ano nga ba yung mga ginawa nila para maligtas tayo. Diba, alam naman natin na hindi man natin malalaman agad yun eh. Pero yung pagbinasa natin yung Biblia, mas lalalim or makakatuklas pa tayo ng mga hindi natin alam sa nakaraan or sa buhay ng Panginoon. Mas gaganda pa yung buhay natin. Pangalawa is understanding, getting knowledge correctly. Ayun, sa pagbabasa ng Biblia, mas nakukorek yung mga mali na akala natin. Nakukorek yung mga akala natin, iniisip natin na akala natin noon is tama na. Pero pagpili na ito, ikukorek yung mga pagkakamali. So, hindi ba nakukorek yung mga pagkakamali natin? Pero, ayun, napaka-ganda lang kasi na yung mga pagkakamali natin is darating din pala sa point na malalaman natin na mali ito. Mas matututo tayo, mag-grow tayo. Ang pangatlo naman is yung wisdom, life application of knowledge. Ayun, parang yung sa Bible daw or sa wisdom daw is application ng knowledge. Yung kumbaga malalaman natin yung mga dapat natin i-apply sa buhay natin. Ano ba yung gawin natin, yung hindi natin gawin, yung tama o mali, mas malalaman natin. Sa ating application, read your Bible to get knowledge. Ayun, sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, malalaman natin yung mga tama at mali. Gaya ko, for example, ako kasi bagong Christian lang ako. Hindi talaga ako nagbabasa ng Bible. Kung baka akala ko dati, pag binasa ko yung Bible, wala lang kasi
May mga Bible kasi na parang hirap intindihin yung verse, pero pag ginamitan mo to ng puso at isip, pinag-combine mo yun, pag-gets mo talaga at may explain mo. Kasi pero pag-isipin mo talaga pagbabasa ng Bible is nakakatamad, mahirap i-apply, pero the more na ina-express mo yung sarili mo or sinasanay mo, matututo ka. Hindi lang sa matututo ka, mag-grow ka spiritually, mentally, physically, marami na lahat. Overall, napaka-powerful talaga. Pangalawa is pray to get correct understanding. Ayun, lagi natin na magdasal lang lagi tayo sa araw-araw. Hindi lang pag may matatanggap tayo or kailangan magpa-pray din tayo kung may mga niisip tayo na akala natin di natin kaya. Mga problema, para yung prayer kasi yung kakausapin mo si God na masinsinan, hilingin mo sa kanya na tulungan ka, i-guide ka, hilingin mo lang na kaya mo to, and patutulungan ka niya through prayer. And last is apply, become a person of wisdom. Yun, kumbaga yung mga natututunan mo, hindi lang pwedeng natututunan mo lang, hindi pwedeng nabasa mo to is alam mo na, nasa isip mo lang yun. Kailangan i-adapt mo sa sarili mo, i-apply mo sa sarili mo. Kunyari, ibig sabihin, example, nabasa mo, bawal magtapon ng basura. Alam mo na bawal magtapon ng basura, may knowledge ka dun, pero ginagawa mo, nagtatapon ka ng basura, hindi mo kaya i-apply sa sarili mo. Mas maganda yung alam mo na bawal magtapon ng basura, hindi ka nagtatapon ng basura. Ganun din sa Biblia, yung nabasa mo na ganun yung utos ng Panginoon, gawin mo. Hindi yung alam mo lang na bawal yun, pero sa sarili mo ginagawa mo pa din, di ba? Kailangan yung mga nababasa mo or natutunan mo, i-apply mo sa sarili mo. Sa discussion is, what are your discoveries from the Bible that you need to apply right now? Ay, yung mga discovery na kailangan i-apply natin. And siguro yung mga natutunan natin sa mga Bible, for example, di ba yung redempted, parang ang sarap, mga last topic natin, ang sarap niya pakinggan na ganun pala yung pagligtas, and in the future liligtas ulit tayo. Makakasama na natin siya ulit. More para sa ating prayer. Father, please help me to become diligent in studying in your word. Let your spirit teach me to understand correctly what I read in the Bible. Enable me to turn my knowledge into life application. I pray that I will become evident of wisdom. In Jesus' name, Amen. So, ayun, dito na natapos ang ating devotion sa araw na ito. May natutunan kayo, and hopefully madami na sa atin yung malapit sa Panginoon ng lubusan, and natututo na to ng sobra. So, ayun, ito lang po sa araw na to. God bless po, and magandang gabi sa ating lahat.